Kamusta mga idol? PBA update muna tayo. Madami ang nagimbal sa paglabas ng balita na malilipat na si Robert Bolac sa NLEX Road Warriors, kapalit ng mga veteran players na sina Don Trullano, Chris Rosales at Ben Adamos. Ang balita kasi noon, nakikipag-renegotiate si Berto sa Batang Pier para sa possible comeback niya sa PBA matapos mag-withdraw sa Japan B-League. Magandang pagkakataon na sana ito para sa Northport para mas lalong palakasin pa ang kanilang lineup, lalo na nga at madami silang nasungkit na magagaling na rookies sa nakaraang PBA draft na ngayon ay nagpapakitang gilas na nga sa bagong season ng PBA. Perfect timing na din sana ito dahil madami ng magiging katulong sa opensa si Bolac kasabay ng pag-improve ng laro ni Arvin Tolentino. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit nagpakawala na naman ng isang superstar ang Northport? Hindi kaya ang dahilan sobrang laki na ng hinihinging sahod ni Berto kaya napilitan na siyang bitawan ng Batang Pier? Alam naman ng lahat na mas malaki ang sahod na binigay sa kanya sa B-League kumpara sa PBA kaya napilitan din daw siyang mag-abroad. Nakakagulat lang dahil hindi inaasahan na sa NLEX Road Warriors pa malilipat si Bolac dahil alam naman natin na dito din sumusungkit ng magagaling na player ang TNT Pro Panggiga na sister team pa mismo ng NLEX mga idol. Isa na nga dito ang naging kontrobersyal na pagkuha ng TNT sa number 4 pick ng NLEX noong 2021 para makuha ang rights kay Mikey Williams, na naging dahilan naman para magbitiw si Yang Yao bilang head coach ng NLEX. Dahil sa pangyayaring ito, madami ang naghihinala na nagiintay lang daw ng tamang panahon ang TNT na agawin si Robert Bolac mula sa NLEX. Sumuko na din kasi ang TNT sa pakikipagnegosasyon kay Mikey Williams dahil sa pagiging demanding nito sa sahod na tila bina-blackmail pa sila ng pasaway na manlalarong ito mga idol. Terminated na ngayon ang kontrata ni Mikey sa TNT bagamat hawak pa din nila ang rights sa manlalarong ito. Ang haka-haka na maaring bumagsak si Bolac sa TNT ay may malaking posibilidad na mangyari dahil kailangan na din nila ng legitimate point guard na papalit sa iniwang posisyon ni Mikey Williams. Maliban dito, malapit na din kasing mag-retire si Jason Castro na mag-iiwan din ng slot para sa point guard position. Para naman sa NLEX, napaka-komplikado naman kung maglalaro sa kanila si Berto dahil may kontrata pa dito ang kanilang main point guard na si Kevin Alas, na kasalukuyang nagpapagaling ngayon dahil sa ACL injury. Samantala, lalo na naman ginawang komplikado ng Beermen ang kanilang lineup matapos ma-involve sa Bolac trade kung saan bumagsak sa kanila si Don Trullano kapalit ni Alin Bull Anadi at GP Paundo. Madami ang nagsasabi na sasayangin lang ng San Miguel ang talento ni Don Trullano dahil punong-puno na sila ng star player at scorer sa kanilang koponan. Nagkataon lang din kasi na madaming player ng San Miguel ang nasa injured list kaya medyo tagilid ang kampanya nila ngayon sa Commissioner's Cup. Si Trullano ang leading scorer ng NLEX bago siya matrade sa SMB. Madami na ding bumabatikos ngayon sa powerhouse team na ito dahil kahit puno na sila ng mga superstar hirap pa din silang manalo kahit sa mga mahihinang koponan sa liga. Panigurado naman na kapag nagsibalik na ang mga injured player nila kagaya nina Terence Romeo, Vic Manuel, Jeren Teng at Junmar Fajardo siguradong magiging bench role na lang ang dating starter at leading scorer ng NLEX Road Warriors na si Don Trullano.